Sa Chicago, si Dr. Martin Steiner at ang kanyang pangkat ng mga siyentipiko ay nag-eeksperimento sa isang malaking particle collider machine nang bigla itong mawala ng control. Nagdudulot ito ng nakamamatay na pagsabog na nagre-resulta sa malawakang pagkawasak. Daan-daan at libu-libong tao ang agad na namatay habang milyon-milyong iba pa ang nasugatan. Sa resulta ng kaganapang ito, sinilyado nila ang Chicago mula sa lahat ng panig at idineklara na isang no-go zone. Gayunpaman, ang mga kakaibang multo ay biglang nagsimulang magpakita dito at doon. Tinaguri ang mga remnants sila ang mga projection ng mga taong namatay sa pagsabog. Habang lumilitaw na sila ay eksaktong katulad ng kanilang tunay na anyo, hindi nila mababago ang katotohanan at sa makatuwid ay walang banta sa mga buhay na tao. Ang remnants ay tumatagal lamang ng ilang segundo at ang kanilang mga aksyon ay isinasagawa sa isang loop. Nangangahulugan ito na ang isang remnant na nagbibisikleta ngayon ay gagawa ng parehong bagay kinabukasan. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa 10 taon at tayo ay dadalhin sa isang bayan sa labas ng Chicago. Kahit dito, maraming tao ang namatay sa pagsabog at ang kanilang mga multo ay lumalabas araw-araw. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin si Veronica Calder, isang 17 taong gulang na babae na nakatira kasama ang kanyang ina, na si Anna. Ang kanyang ama ay isa rin sa mga biktima mula sa nakamamatay na araw na iyon, at ngayon ay nagpapakita siya tuwing umaga para sa almusal sa kanyang remnant form. Sa paaralan, ang guro ng physics, si August Bittner, ay nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa remnants. Nagtataka na nagtanong si Veronica kung bakit ang mga patay na tao mula sa ibang mga timeline ay nagiging remnants nitong huli. Nagbigay siya ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagturo sa isang batang babae na nakasuot ng pang-80s na kasuotan. Gayunpaman, walang sagot si Bitter para dito. Sa oras ng tanghalian, tinitigan ni Veronica ang isang lalaking nagngangalang Kirk na anti-social at nahuhumaling sa remnants. Nak-kick out daw siya sa dati niyang school pero walang nakakaalam ng dahilan. Nang gabing iyon, habang naliligo si Veronica, biglang lumitaw ang isang hindi kilalang remnant na ikinagulat niya. Tapos, may nangyaring sobrang creepy. Isinulat ng misteryosong remnant ang salitang run sa salamin na di umano'y imposible dahil projection lang ang mga ito. Kinabukasan, isang natatakot na Veronica ang lumapit kay Bittner at sinabing gusto niyang makipag-usap ng pribado. Pumayag siya at inanyayahan siya sa kanyang lugar. Pagdating, nadatna nila ang kanyang anak na babae, na si Eva, ngunit hindi sila nito pinansin at lumayo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Veronica ang pangyayari noong isang gabi na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Gayunpaman, sinabi ni Bittner na imposible ito dahil hindi makakaapekto ang remnants sa totoong mundo. Siya ay nangangatwiran na siya ay malamang na nagdusa ng isang concussion dahil sa pagkahulog niya, na kung saan ay nakikita niya ang mga bagay. Nang maglaon, nagpa siya si Veronica na humingi ng tulong kay Kirk dahil marami siyang alam tungkol sa mga entidad. Sinundan niya siya sa isang kuweba kung saan lumalangoy ang daan-daang fish remnants. Inihayag ni Kirk na sa panahon ng tag-ulan, ang tunnel na ito ay kadalasang binabaha at ito ay sumusuporta sa isang malaking bilang ng mga nabubuhay sa tubig. Araw-araw siyang pumupunta sa lugar na ito para pagmasdan ang mga labi ng isda na tila dumarami ang bilang. Nangangahulugan nito na ang mga kamakailang patay na isda ay nagiging mga entity din. Sa sandaling makalabas sila sa tunnel, dumiretso si Veronica sa punto at humingi ng tulong sa pagtukoy sa mahiwagang remnant mula sa kanyang banyo. Noong una, tumanggi si Kirk, sinabing abala siya, ngunit nang nangako itong gagawin ang kanyang mga takdang aralin, pumayag siya. Sa ibang pagkakataon sa paaralan, habang nag-iisip sila ng mga paraan upang makahanap ng solusyon, hindi sinasadyang tinawag ni Veronica ang remnant na Brian. Nang tanungin kung paano niya nalaman ang pangalang iyon, wala siyang sagot. Sinabi ni Kirk na para masimulan nila ang pananaliksik, kailangan nilang kunan ng larawan si Brian. Dahil ang mga ordinaryong camera ay hindi kayang gawin iyon, kakailanganin nila ng spectrographic lens. Gayunpaman, ang problema ay ang mga ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa kabutihang palad, may kaibigan si Veronica na maaaring mag-set up kagaya ng spectrographic lens gamit ang mga normal na tool. Pagkatapos ay ini-install ng dalawa ang camera sa banyo at hinihintay na dumating si Brian. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita siya at ang lens ay tila nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Veronica, ngunit kasabay nito, nabasag ang lens dahilan para mawala siya. Bagamat ito ay isang tense na engkwentro, nakuha ni Kirk ang isang larawan niya.
Pagkatapos ay nagsaliksik siya at nalaman ang tungkol sa kasuklam-suklam na nakaraan ni Brian. Nang sumunod na araw sa paaralan, isiniwalat ni Kirk kay Veronica na si Brian ay isang serial killer na dumukot at pumatay sa isang lokal na babae na nagngangalang Mary. Upang makahanap ng higit pang impormasyon, binisita nila ang ina ni Mary. Sinabi ng ginang na inistalk ni Brian ang kanyang anak ng ilang linggo at kalaunan ay hinikayat itong sumama sa kanya. Iyon ang huling pagkakataong may nakakita sa kanya ng buhay. Natagpuan siyang patay ng gabing yun habang si Brian ay ginawa ang hindi dapat gawin sa sumunod na araw. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Veronica at Kirk na nagsasaliksik sa library ng paaralan. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng mga pahiwatig, natuklasan nila na si Mary ay pinatay sa kanyang kaarawan. Noong ika-29 ng Pebrero, nakilala rin bilang leap year. Nagkataon na kaparehas din ang kaarawan ni Veronica kaya naman napapaisip siya kung magkakaugnay ba ang lahat ng pangyayari. Habang nag-uusap ang dalawa, isang misteryosong figura ang lumitaw sa likuran nila. Pagkatapos, nagsimulang kumurap ang mga ilaw at nahulog ni Veronica ang kanyang libro. Nang kinuha niya ito, nakita niya ang nakasulat na salitang run ng ilang beses. Kinabukasan, tinawag si Kirk sa opisina ng paaralan kung saan nagtanong ang prinsipal kung bakit niya binisita ang ina ni Mary. Sinabi niya na para ito sa isang assignment ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng principal. Sa ibang lugar, makikita natin si Veronica sa isang basketball game. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Kirk ngunit hindi ito tumugon. Kasabay nito, makikita natin ang principal na umaakyat ng hagdan pagkatapos niyang makatanggap ng text mula sa isang tao. Sa basketball court, nagsimulang makita ni Veronica ang misteryosong si Brian sa iba't ibang lokasyon. Sa isang punto, nakatayo siya sa kabilang panig ng court kaya tumayo si Veronica mula sa kanyang upuan at sinubukang abutin siya. Ni hindi niya namamalayan na nakakagambala na siya sa laro. Nang magising siya sa katotohanan, may nangyaring nakakagulat. Biglang nahulog sa bubong ang punong guro na ikinatakot ng lahat. Nang maglaon, binisita ni Kirk si Veronica sa kanyang bahay at ipinaliwanag na sinabi niya sa punong guro ang kanyang buong teorya. Naghinala siya na namatay ang kawawang lalaki dahil dito. Gayunpaman, naniniwala si Veronica na ito ay isang aksidente lamang. Habang ang dalawa ay patuloy na nag-uusap, ipinahayag ni Kirk na nagsimula siyang magsaliksik sa mga remnants dahil hindi niya nagawang makapagpaalam sa kanyang ama. Namatay ang kanyang ama dahil sa pagsabog at ang kanyang remnant ay hindi na nagpakita. Kaya umaasa si Kirk na maaari niyang malaman ang higit pa tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay at makipag-ugnayan sa kanyang ama balang araw. Nang gabing iyon, naranasan ni Veronica ang isang nakakaligalig na bangungot kung saan nakita niya si Brian na sinusubukang sunggaban siya. Naranasan din niyang mahulog sa isang nagyayelong lawa kung saan ang dalawang babaeng multo ay lumalangoy. Nang magising siya, pumasok si Anna sa kanyang silid at binanggit na maglalakbay siya sa ibang lungsod para sa isang job interview. Makakabalik lang siya sa loob ng 3 araw. Ito ay nagpalungkot kay Veronica dahil mamimiss ng kanyang ina ang kanyang kaarawan. Nang maglaon, habang nakaupo ang remnant ng kanyang ama sa kanyang karaniwang posisyon para mag-almusal, may napansin si Kirk na kakaiba. Nakita niya na ang lalaki ay may hawak na pahayagan na inilathala 3 taon pagkatapos maganap ang pagsabog. Ang pangunahing headline ay tungkol sa pagkawala at pagpatay sa 2 babae, sina Emma at Claire. Mabilis na itinala ni Kirk ang mga detalye at nagsimulang magsaliksik sa mga ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya na nag-birthday din sila noong ika-29 ng Pebrero at pinatay sa parehong araw. Sa susunod na eksena, nakipagkita ang dalawa sa isang kakilala na nagpahayag na sina Brian at Claire ay nasa isang relasyon. Namatay si Claire sa parehong laboratorio kung saan nagmula ang pagsabog. Ang kanyang pagkamatay ay nakapangingilabot kung kaya't maraming turista ang dumagsa sa lab upang saksihan ang remnant bago ito mamatay. Nang marinig ito, natarante sina Veronica at Kirk at nagtataka sila kung ano ang ginagawa nina Claire at Brian sa lab. Upang makahanap ng higit pang impormasyon, nagpasya silang magtungo sa Chicago. Nang gabing iyon, nakarating sila sa tiwangwang na lungsod, na lubusang nasakop na ng mga remnants. Dito, ang mga entity ay tumatagal ng ilang oras at ang kanilang populasyon ay napakalaki. Ito ay marahil dahil ang Chicago ay ground zero at anuman ang nagdadala sa remnants ay may higit na impluensya dito. Hindi pinansin ang mga ito, tumungo ang dalawa sa laboratorio kung saan maraming tao ang nakasaksi sa pagkilos ng remnant ni Claire.
Mukhang natatakot ang babae at umakyat siya sa isang hanay ng mga hagdan upang makatakas. Gayunpaman, siya ay nahuli at walang awa na sinakal siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Kirk si Dr. Martin Steiner sa gitna ng karamihan at tinawag ang kanyang pangalan. Ang doktor, na mukhang namumuhay ng malayo sa iba, ay sinubukang tumakas sa eksena, ngunit kalaunan ay naabutan siya ng dalawa. Tinanong nila siya para sa mga sagot, ngunit sa huli ay nagpasya siyang magsalita. Dinala sila ni Martin sa kanyang pangunahing lab at ipinaliwanag na ng maganap ang pagsabog, na iwan ang echo ng namatay na tao. Binigyan niya sila ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng anino ng mga namatay na tao na naiwan ng mga biktima ng Hiroshima at Nagasaki. Ipinaliwanag ni Dr. Martin na ang mga echo na ito ay isang pintuan na nag-uugnay sa mga buhay na tao at sa mga patay. Ginamit ng kanyang pangkat ang teoryang ito at sinusubukan sa maraming tao na malapit na sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing layunin ay muling buhayin ang isang patay na tao. Para dito, kailangan nila ng buhay na tao na may eksaktong petsa ng kapanganakan ng taong gusto nilang buhayin muli. Ang proseso ay tinatawag na spectral transfusion. Gayunpaman, hindi matagumpay ang kanilang eksperimento at nagresulta ito sa isang sakuna na pagsabog na kumitil ng maraming buhay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dr. Martin na si Brian ay isa sa kanyang mga katulong na nakatrabaho niya sa proyekto. Gayunpaman, nang mamatay si Claire, nagbago siya. Ang teorya ng doktor ay pinatay ni Brian ang iba pang mga biktima sa parehong kaarawan upang mabuhay niyang muli si Claire sa pamamagitan ng spectral transfusion. Samantala, nagnakaw si Kirk ng litrato mula sa lab para makapagsaliksik din siya mamaya. Pagkatapos, kinumpirma ni Dr. Martin na hindi totoo ang anumang sinasabi sa kanila ng gobyerno. Ang remnants ay talagang maaaring baguhin ang kasalukuyan at sila ay isang banta sa mga nabubuhay. Nang marinig ang lahat ng ito, iniisip ni Veronica kung talagang sinusubukan siyang patayin ni Brian dahil kapareho rin niya ng kaarawan si Claire. Sinubukan niyang humingi ng karagdagang impormasyon ngunit ang doktor, na puno ng pagkakasala, ay biglang ginawa ang hindi dapat gawin. Sa susunod na eksena, bumalik ang dalawa sa paaralan upang mag-imbestiga, ngunit sa pagdating nila, hinuli ng ilang opisyal si Kirk. Dahil may nakita silang baril sa locker niya. Desperado para sa tulong, lumapit si Veronica kay Bittner at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa kabutihang palad, naniniwala siya sa kanya sa pagkakataong ito dahil nakausap na niya ang ina ni Mary. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Kirk ay pinalayas mula sa kanyang nakaraang paaralan dahil natuklasan nila ang isang baril sa kanyang locker, tulad ngayon. Dahil dito ay naghinala si Veronica sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag pansinin siya mula ngayon. Ngunit ang problema ay hindi pa nalulutas. Dahil ang ika-29 ng Pebrero ay kinabukasan na, ipinapalagay ni Veronica na papatayin siya ni Brian. Sa kabutihang palad, may solusyon si Bittner. Nag-aalok siya na magdisenyo ng isang espesyal na silid sa kanyang bahay kung saan siya ay ligtas. Ang silid na ito ay napapalibutan ng lead lining na nagpapanatili sa mga remnant sa labas. Alam ni Veronica na wala na siyang ibang pagpipilian, kaya agad siyang pumayag. Samantala, narating ni Anna ang nasabing lokasyon ng trabaho ngunit nalaman niyang walang tumawag sa kanya. May gumawa pala ng prank sa kanya. Nang gabing iyon, binisita ni Kirk si Veronica at sinubukang kausapin ito, ngunit hindi niya ito pinapansin. Dahil sa pagkadismaya, isiniwalat niya na dinala niya ang baril sa dati niyang paaralan para protektahan ang sarili, hindi para makapinsala sa iba. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang naglagay ng baril sa kanyang locker kahapon. Gayunpaman, ayaw magsalita ni Veronica kaya pinaalis niya ito. Sa kanyang bahay, nagtatrabaho ang dalawa ng maraming oras at sa wakas ay natapos ang pagdisenyo sa espesyal na silid. Hiniling niya kay Veronica na magpalipas ng gabi doon hanggang sa matapos ang panganib. Samantala, sinaliksik ni Kirk ang larawang kinuha niya mula sa lab at nakagawa ng nakakagulat na pagtuklas. Lumalabas na isa rin si Bittner sa mga siyentipiko sa pangkat ni Dr. Martin. Dahil dito, napagtanto ni Kirk na ang lalaki ay may balak na masama. Pilit niyang sinusubukang kontakin si Veronica ngunit nabigo siya dahil walang network sa silid. Nang wala ng ibang pagpipilian, nagmadali siya pumunta doon upang iligtas siya. Sa sandaling dumating si Kirk sa labas ng bahay, napansin niya ang anak ni Bittner, na si Eva na isang remnant pala. Ito ay nagpapakita na siya ay hindi isang tunay na tao pagkatapos ng lahat.
Kasunod nito, ang pelikula ay napunta sa isang flashback kung saan ang lahat ng mga misteryo ay nangyayari. Sa malungkot na araw na iyon, si Eva ay nasa laboratorio din at sinubukan ni Brittner ang kanyang makakaya upang iligtas siya, ngunit nabigo siya. Dahil sa kanyang pagpanaw, araw at gabi sinisisi niya ang kanyang sarili at doon niya naisip na buhayin siya gamit ang spectral transfusion. Para dito, kinuha niya ang ilang mga babae kabilang si Claire ngunit nabigo ang bawat isa sa kanyang mga eksperimento. Nang malaman ito ni Brian, sinubukan niyang bigyan ng babala si Mary, ngunit nauwi rin siya sa kamatayan sa kamay ni Bittner. Pagkatapos nito, binago ng masamang propesor ang kanyang pangalan at nagsimulang magtrabaho sa paaralang ito upang makakuha siya ng mga personal na talaan ng mga estudyante. Nang sa wakas ay natuklasan niya na ang kaarawan ni Veronica ay February 29, binalak niyang gamitin siya para sa spectral transfusion. Lumalabas na si Brittner ang naglagay ng baril sa locker ni Kirk at tinawagan si Anna para sa isang panayam. Bumalik sa kasalukuyan, habang sinusubukan ni Kirk na makipag-ugnayan sa pulisya, dumating si Brittner mula sa likuran at pinatumba siya. Pagkatapos ay inilibing niya ng buhay ang kawawang lalaki. Pagkatapos nito, bumalik siya sa espesyal na silid kung saan nananatili si Veronica. Hindi pa rin niya alam na gusto siyang patayin ng lalaki. Gayunpaman, nang makakuha siya ng hiwa sa kanyang daliri, naalala niya na siya ay nagkaroon ng pangitain ng parehong bagay. Pagkatapos ay pinagsama niya ang dalawa at napagtanto na sinusubukan siya ng mga pangitain na balaan, na nangangahulugan na si Brittner ang tunay na masamang tao. Sa takot, sinubukan niyang tumakas ngunit naabutan siya ng masamang tao. Tatapusin na sana siya nito ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang tatay ni Veronica na nagpagulo saglit kay Brittner. Sinamantala ang pagkakataong ito, inampas niya siya ng isa sa kanyang mga skate at tumakbo palabas. Gayunpaman, muli niya itong naabutan at sinubukang sakalin. Nang wala ng ibang mapupuntahan, binasag ni Veronica ang yelo sa ilalim nila, dahilan para bumagsak silang dalawa sa nagyayelong tubig. Pero kahit doon, patuloy siyang sinasakal ng masamang tao. Papatayin na niya ito ngunit sa sandaling iyon, dumating ang remnant ni Brian at pinalaya si Veronica. Kasabay nito, lumitaw din ang remnant ni Mary at kinaladkad si Brittner pababa, na sa wakas ay pinatay siya. Sa resulta, naabot ni Veronica ang ibabaw, ngunit siya ay masyadong mahina upang bumangon. Sa kabutihang palad, dumating si Kirk sa tamang oras at iniligtas siya. Napag-alaman na noong siya ay nasa ilalim ng lupa habang nasa bingit ng kamatayan, ang remnant ng kanyang ama ay nagpakita at hinukay ang lupa kung saan siya nailibing at dahil dito nagawa niyang iligtas si Veronica. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!